Ito pa din po pala hanggang ngayon, si Boy Shaltek, mga boss chief amo, sir. Nako, namamayagpag pa din. Bakit? Meron na naman pong pinapauso. Meron na naman pong pinapauso na laos na at hindi na uso. Ano po yun? Ayan. Kiko Barsaga, breaking news daw ho. OFW groups planning zero remittance month protest in November against the Marcos administration. Yan na naman, anak ng tokwa, hindi pa kayo nadala, paulit-ulit. Wala, zero remittance na naman. Tapos kailan kayo magpapadala sa susunod na araw? Wala din, ganun din. Di ba? Minsan na po napatunayan na hindi po epektibo yan putrages na zero remittance na yan. Napauso po ng mga DDS. Wala naman din kasi. Ngayon, hindi magpapadala. Tapos, kinabukasan, magpapadala. Anong saysay nun? Inudlot nyo lang. Tapos, sabay-sabay din kayo magpapadala. Di po ba? Walang kakwenta-kwenta itong mga pinaggagawa at itong mga pinagsasasabi nitong mga ito, mga bossing. Zero remittance. Kailan ba yon? Kung matatandaan nyo, ginawa na din po ng mga DDS yung ganitong zero remittance. Wala hong nangyari. Alam nyo kung ano nangyari po? Kabaliktaran nung gusto nilang mangyari. Kabaliktaran po nung inaasahan nila. Sabi nung iba, supporter ako ni Pangulong Bongbong Marcos at gusto ko yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Sige, zero remittance kayo? Bahala kayo dyan. Ipapadala ko itong pera na dapat ipapadala ko sa katapusan sa araw na sinasabi ninyong hindi kayo magpapadala. Mas dumami pa po yung nagpadala doon sa araw na yon. Sabi ni Ma'am Elena, sinong magugutom? Si Barsaga ba? Mga pamilyang umaasa sa padala ng asawa nilang OFW. Aba, kawawa naman yung mga mahal nyo sa buhay. Bahala kayo. Bakit ho? Syempre ho, mga kababayan, ganyang mga buwan ho, yung padalahan ho, di ba? Ganyang mga buwan, mga boss chief amo, sir, yung mga padalahan ng pamasko. Di ba? Tay, nay, ate, kuya, magpapasko na. Padalan mo na kami ng pambili ng pamasko. Di sino ang mukhang yagit pagdating ng Pasko? Alam nyo, tigil-tigilan nyo na yung boycott yung ganyan. Tigil-tigilan nyo na yung kesyo mga OFW hindi magpapadala. Wala naman hindi naman effective Bagkos, ang ginagawa lang, mas nakararami po ang nagpapadala sa araw na iyon. Ang ending, mukha silang tanga. Di ba? Sabi ni Transformer, pag si Kiko Kuting nga ang nagsabi, kabaliktaran ang mangyayari. Wala na lang yan. Kulang na lang ho sa pansin yan, mga bossing. Bakit to? Simula po kasi nung napansin siya nung mga DDS, akala niya tuloy-tuloy na ho ang pagsikat. Akala niya, magiging starstruck na siya. Yung pala, panandalian lang ho. Dahil nakita ang tunay niyang kulay doon mismo sa, ginawa niya? Yung sumugod o susugod, papasukin, lulusubin, yung Forbes Park. Wala Kasi napagalataan at nakita na duwag naman din itong si Kiko Barsaga, mga bossing. Duwag! Sobra! Sabi ni Shiro Kansaki, inuuna ang pagiging panatiko kaysa sariling pamilya. Ano pa ba aasahan mo sa mga DDS? Kapag kami nagsabi dyan na huwag kayong magpadala, bahala na pamilya ko dun. Sino ba magugutom? Di ba? Ganun sila ho, mga kababayan. Madaling mauto. Yung tipo bang merong iuutos sa kanila. Etong ganito. Pahihirapan si Marcos Jr. nito kasi babagsak ang ekonomiya nito. Susundin naman nila. Nang hindi na nila pinag-aaralan. Kung talaga bang mangyayari yung inutos sa kanila o yung pinapagawa sa kanila, mga bossing. Ganon. Di po ba? Ganon. Walang isip-isip. Sino kaya maapektuhan nito kapag ginawa ko yung utos sa akin? Naku, yung pamilya pala. Ayun, gutom yung pamilya. Umutang doon sa tindahan.
Naubos na ang mga alas ng Duterte. Nagre-recycle na lang ng ganap. Ganyan naman ho yung mga yan. O, di ba? Nung isang beses, kay Vice Presidente pa mismo. Ano sabi ng Vice Presidente? Bangag daw ang Pangulo na naman. Balik na naman po, mga kababayan, doon sa, ano tawag doon? Balik na naman po sila, mga boss J. Pamoser, doon sa, ano ba yun? Yung sabi ng Vice Presidente, yung magpapa-drug test. Yun na naman ho, mga kababayan. Di ba? Nakakasawa. Sabi ni David, saludo. Idol Mark, pabati naman ng anak ko. Birthday bukas. Kay Saludo, Malbar, Batangas. Salamat to. Salamat do. Di ba? Tumubo pa, imbis buo makukuha, nagkautang pa ng 5-6. Correct. Imbis na sana, rektahan na. Tsaka magpapasko ngayon, ha? Titiisin nyo yung mga mahal ninyo sa buhay. Ano yun? Sino kawawa? Sabi ni Ma'am Elena Garcia, ano ba yan? Alam kasi ni Kiko Barsaga, madaling mauto ang mga tabogong DDS, no supporters. Kaya ginagamit ni Barsaga ang mga DDS supporters. 100%. Ganyan nga ho. Kaya lang napansin na siya nitong mga nakarang araw na, nako wala. Itong si Barsaga, peking supporter lang ito. Kasikatan lang o fame lang ang habol nito kaya ginagamit yung mga DDS. Anyway ho, mga bossing, dakuin natin yung susunod natin topic. Nako ha, meron silang bagong palusot dito ha. Kasi ho, di ba? Kumakalat yung salin ni Chis Escudero na ang inilagay niya 18.8 million lang ho, mga kababayan. Tapos nga, ang sabi, grabe naman, 18.8 million yung salin mo. At pagkatapos, nakakapagregalo ka ng 57 to 59 million na halaga ng sing-sing. Sabi, the math is not matting daw ho, mga bossing. Halatado ha. Paraiba, Tourmalin na matatagpuan lang ho. Walang iba kundi sa Brazil, mga bossing. Ngayon, inaanalisa ng mga Pilipino. Yan pong sing-sing ni Heart Evangelista. Sabi pa nitong isang, eto si Jesus Palsis, kinasuhan ho yan kinasuhan ho yan ni, nito pong sino ba to? Ni Chis Escudero. Kinasuhan po yan ni Chis Escudero, pero tuloy pa din po siya ng banat. Sabi niya dito, kasi po ang pinapalabas ng mga DDS, 1 million pesos lang yung paraiba ni yung blue paraiba ni Heart Evangelista. Ganun lang daw. Kasi nga di ba halata,